fresh from the island of Palawan ang ating bida. Dahil alamin natin kung sino nga ba siya, ano siya, at sino nga ba ang kamag-anak niya. So guys, nandito nga pala tayo sa bahay ko kasi di ko afford ang Palawan. Tama ang narinig nyo, Palawan. Dahil ang Palawan Berkat o mas kilala bilang Binturong ay matatagpuan lamang sa isla ng Palawan. Karagdagan dito, makikita sila sa mga tinatawag natin na primary forest o ang mga untouched forest at sa mga secondary forest o regrown forest. Ang mga binturong din ay may tinatawag na arboreal lifestyle o ang ibig sabihin ay buong buhay nila is nasa puno lang sila. Pero may mga pagkakataon din naman na nababa sila sa lupa para mamulot ng mga prutas na nahuhulog. Para naman sa kanyang morphological description, mukha mang malambot ang balahibo ng mga binturong pero ang totoo magagaspang ito. Dahil ginagamit nila ito bilang panlaban sa mga insekto, sa ulan, at para din sila basa-basa nagkakasugat. Dahil sa balahibo din ito, namamanage din nito ang kanyang body temperature. Ang mukha naman ng Palawan Berkat ay maliit na malapad na parabang sa mga bear, kaya din siya tinawag na Berkat. Kung titignan niyo naman ang mga mata nito, ang mga mata ng Berkat ay malilinaw. Sa sobrang linaw, nakakita pa ito sa dilim kaya din siya tinawag na nocturnal animal o mga hayop na mas active sa gabi, tulog naman sa umaga. Alam niyo ba na hindi kamay o paa ang may malakas na muscle sa binturo kundi ang buntot nila? Yes, sa buntot. Sa sobrang lakas ng muscle nila sa buntot, nagagamit nila ito bilang extra hand, kaya ginagamit din nila ito bilang pangpulupot sa mga sanga ng puno at panglabitin. Kaya consider din yung mga buntot nila bilang special part of the body. Alam niyo ba kung gaano ka-importante ang Palawan Berkat sa atin? Yung existence ng Palawan Berkat ay patunay na healthy ang mga forest natin at yaya natin mag-support ng mga tree-dwelling animals. Nagsisilbi din ang mga Palawan Berkat bilang seed dispenser dahil kada kain nito ng mga prutas, hinuhulog nito ang mga buto sa lupa na naging dahilan ng panibagong plant life. Nagbabalance din sila ng mga ecosystem dahil nag-act sila as both prey and predator. Maliban dito, dahil isa sa mga dinadayo sa Palawan ng mga binturong, nagkakaroon tayo ng mga conservation programs. And dahil din dito, nabibigyan ng mga tao ng trabaho bilang rangers, ecosystem staff, and forest guides. Despite of its importance, nanganganib pa rin ang mga ito dahil sa mga human activities. Kaya naman ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD ay gumawa ng tinatawag na ECAN zoning system o Environmental Critical Area Network kung saan isa itong sistema kung saan sinasad dito kung hanggang saan lang pwede magtayo ang mga tao ng mga gusali at aling mga area lang pwede lang galawin. So ang tanong, ang Palawan Berkat ba ay isang bear o cat? Kamag-anak niyo ba ang Palawan Berkat? Ano? Oo? La. Hehe. So, mali po yung information na binigay sa atin ng pusa ko. Actually, ang Palawan Berkat ay hindi po siya pusa at at the same time hindi din po siya bear. Ang kamag-anak po niya ay ang mongoose which is belong to the family of civets po. Yes po.